Ayan, nandito na tayo sa bahay. At ang nabili kong na grocery is ito. Mga umser. Ayan, 2 kilo. 2 kilo, tagbe 20 lang. Ayan. Bali, tagsa 10 isang kilo. Ano ba yan? Yung buhok ko. Ito yung tinapay ng asawa. Ayan yung naluto ko na giniling na manok. Tapos with rice. Para sa akin, rice is life. Kaya ganyan yan. Nakatingin na naman yung ano ko, yung anak ko nandoon. Nakatingin yung isang mata na sa akin. Ayan, naglalaro na naman eh. Grabe, araw-araw na lang ganito ang buhay. Yan, Sabado ngayon, sarado yung bilihan ng gamot. Pero sa shopping mall, yung bilihan ng mga gamot, hindi pwedeng yan, palaging open 24 hours. Ay, hindi 24 hours, 7 days, everyday open. Pero lang yung mga kali-kali eh. Yung labas ng mall. Sasarado mo ngayon. Sabado Linggo, hindi sila nag-o-open. Dito lang sa mall na to. Kaya kung kailangan nyo ng gamot, Sabado at Linggo, tumakbo kayo sa mall. Parating open. Nag-o-open sila mga, depende kung anong oras. Ang pagkakalam ko, alas 8, nagsasarado lahat ng mga bilihan ng mga gamot sa mall. Yan, ang daming mura. Puro unsel. Yan o. Unsel. Ayan, yung popular na brand. But, nangyari, parang nini-renovate nila. Gusto kong bumili ng damit dito kasi ang mga damit dito puro quality. Ito C&A. Quality ang mga damit dito. Sarap. Labas tayo. Nini-renovate yung bili ng damit. Popular yan na branded na may yan. Mamahaling mga damit yan. Bili ako dyan pag nag-o-onsel. Ito rin, it's an M. Popular around the world. Yan. Ayan ba yung music niya? Ayan. Tingnan niyo sa baba, ganito to dito. Ayan, maraming tao ngayong Sabado. Ayan, magiging tayo, agent sa shopping mall ngayon. Ang daming tao. Ayan, ikot-ikot muna tayo gala-gala tayo. Marami, may mga nagtatanong sa akin. Naalala ko, may nag-send message. Sabi nila, ilang araw ba ang processing ng visa? Ilang buwan? Depende yan. Kung pumunta kayo sa website ng kung anong bansa kayo pupunta. Or itanong nyo sa embassy. Kasi hindi naman ako taga-embassy. Hindi ko alam. Kaya, kasi sa akin ay ang may alam akong processing ng visa, yung manalalaman ko lang yung processing ng visa sa papuntang Egypt. 1 week lang. Lumabas na. Basta't may pera ka, o sabihin mo express, bayaran mo yung pinaka
pinakamahal na express, i-ano nila, ipra-process nila kaagad. At sa Taiwan, papuntang Taiwan naman, may ano sila eh. Kasi kung yung anak ko rin, ano, nung processing ng visa niya papunta sa ano, sa Taiwan din, may 1 month na processing, may 1 week din yung express. Pero kung halimbawa may problema, kung minsan hindi nila sinasabi sa inyo na may problema yung processing ng visa ninyo, kailangan kontakin nyo sila. Kung halimbawa isang linggo, sabi nila isang linggo ang processing sa inyo, at sa isang linggo ay wala pa, palagi nyo silang ano, kontakin. Kasi kung minsan yung mga taga-embassy, mga tamad mag-process. Ayan, katulad ng ano, ng ginawa sa akin minsan, may problema yung ano, yung pag-process ng ano, ng dokumento ko. Naipag-away pa ako sa mismong embassy, ha. Naipag-away talaga ako kasi hindi nila sinabi sa akin na may problema. Wait ako ng wait, tawag ako ng tawag. Hanggat ano, sasabihin nila wait lang, nasabing ganon. Nag-wait naman ako. Tapos ano, hindi pa rin nila ano, mga 3 to 4 months wala pa rin. Kaya nagagalit na ako. Sabi ko gano'n. Tapos sabi ko, sino, nagtanong ako sa embassy mismo, sino bang ano, kasi hindi kanila tutulungan eh. Hindi kanila tutulungan. Mga kuminsan yung mga nasa embassy, mga maldita. O kahit na lalaki, ganun din ang ugali. Kaya ang ginawa ko sa mismong embassy ng embahada ng ano, for example Pilipinas or sa Taiwan, opisina mismo ng Taiwan embassy, ako sa Taiwan tumawag. Pinatawag ko yung mga anak ko doon kung anong problema sa ano, kasi dito sa Taiwan embassy mga maldita eh, hindi kanila tutulungan eh. Kaya yung mga anak ko check ko. Tapos ano, tumawag sila doon sa mismo sa ano, sa mismong opisina sa Taiwan. Ayun, nalaman ng anak ko na sinabi sa akin na may problema. Tapos hindi sinabi dito sa ano, alam na nila may problema, ayaw nila akong kontakin. Sabi ng opisina doon sa Taiwan, sabi nila, dyan yung mga tamad ang mga yan eh. Sila mismo nagsabi sa akin yung ano, yung embassy sa Taiwan, sa opisina, wala naman silang halos ginagawa. Napakatamad nila, o di kaya nagkakape, nakipagkwentuhan. Kuminsan tamad sila na tumawag, sabing ganon. Adi ganon ang sabi ko sa high blood ako. Tapos sabi ng anak ko doon sa opisina, doon sa ano, kasi nakipag-away doon din sa ano, opisina sa Taiwan eh. Sabi niya, may problema pala, ba't di mo tinawagan? Sabi niya doon sa babae na ano, sa opisina sa Taiwan embassy. Ginawa ko naman eh. Sabi ko, may problema lang eh. Sabi ko, ba't di mo sila kontakin? Sabi ganon. Ayun, sabi ko, wait lang, kukontakin ko sila, magsisila ko ng email. Ayun, ginawa naman nila. Katapos mag-send ang email, after 1 hour, kumontak sila sa akin. Kasi mag-wait pa silang ano eh, kontakin mo sila sa mismong opisina eh. Ganon ang problema. Ma-high blood ka talaga sa paghihintay. Tapos binayaran mo pa na ano, yung express. Kahit na may problema, yung mga opisina rito sa embassy, hindi nila sabihin kung anong problema. Sabi nila, mag-wait. Ay, nako, nakaka-high blood ang mga ganyan. Kaya kung may problema kayo sa mga ganyan, hindi nila kayo tutulungan. Ang gawin ninyo, mismong sa embahada sa Pilipinas kayo, kumontak sa opisina at ipakita nyo lang yung ID or ID number ninyo, malalaman nila kung anong problema ng dokumento ninyo. Kasi kahit na anong pakiusap, pagmamakaawa sa embahada dito, hindi nila kayo matutulungan. Maano pa sila, maldita pa sila, ha?
Sabihin nila, sino ka ba? Sabihin ganun pa, ha? Kaya kung minsan magtatanong ka, mapapahiya ka pa sa kanila eh. Sino ka ba? Sabihin ganun. Kaya kung maasar ka eh sa mga salita-salita nila. Kaya nung last na sinabihan ako ng sino ka ba? Sabihin ganun. Ay tumawag na ako doon sa mismong sa Taiwan, sa opisina. Ayun. Nalaman ko ang problema. Silang pumunta dito. Kaya ingat kayo. Matagal na hindi ako nakapunta doon sa restaurant. Hindi ko nakikita yung masungit na gwardiya. Punta tayo doon sa taas. Ayan, sa baba tayo. Nasa isa, dalawa, tatlo. Nasa third floor tayo. Ayan. Ito ang restaurant nila, laki na restaurant nila, fast food. Kaya ba may sa sinihan, may action, may pa promo sila, yun yung ano ba yung pangalan niya, nakalimutan ko. Ayan, daming taong kumakain ngayon, ayan yung gwardiya, yung gwardiya, at nagro-roaming na naman. Pinapalayas niya yung yung mga homeless na kasi yung ibang homeless halimbawa napakalamig sa labas. Ang ginagawa nila, dito sila nagtatambay sa sa restaurant, kasi pwede kang umupo diyan eh. Kaya nalalaman ng gwardiya kung homeless sila or pinapalayas niya. Ayan na doon, nagro-roaming. Ayan. Tsaka yung mga binatilyo na pasaway, hindi naman umu-order, gumagawa lang ng mga gugulo, diyan pa naglalaro sa gitna. Yun naman pinapalayas niya. Tsaka yung mga walang order na umupo doon sa lamesa for customer only, katapos nagchichikahan lang sila, ayun ang pinapalis din niya. Ayan, ganito araw-araw sa bansang Europa. Kapag wala akong ginagawa, ang ginagawa ko, dito ako nagtatambay rin sa mall. Ayan, ganyan lang yan, nagtatambay ako sa mall kasi hindi na anak pwedeng sa bahay lang 24 hours. Nasusupokita to. Kailangan ko ng fresh air at makita ng mga bagong tao. Ayan, nawala ang pagkaboring ko kapag ganun pagala-gala ako. Ayan, napakaraming customer. Ayan araw-araw ganito dito. Ayan, bowling. Kung gusto niyo mag-bowling dito, bagong open na to. Bago lang to eh. Dati to eh, parang nakalimutan ko na kung ano yun. Tara doon tayo sa baba. Kita nyo itong malaking toy shop, napakalaki, Drassic. Ayan Diyan ako bumibili ng nung mahilig pa yung anak ko sa sa laruan. Dito kami bumibili. Quality yung mga laruan diyan. Hindi pala. Lahat hindi. Yung iba made in China. Yung iba na na may sinauli kami diyan minsan. Dito sa Drassic na to.
May nabili ang asawa ko na ano diyan, yung laruan. Ano, binalik niya. Kasi wala pang isang buwan yata, sira na. Ay, binalik niya sa cashier. Tapos pinalitan ng bago. Pero hindi nila isasauli yung pera, may papalitan lang ng bago. Tingnan niyo yung gwardiya, oh. Yun yung masungit na gwardiya, oh. Baka makita tayo, eh. Yan nasa escalator. Masungit yan, eh. Yan, pinapalayas niya yung mga tao doon. Tao doon sa restaurant. Karuruming lang siguro niyan, eh. Oh. Buti hindi niya ako nakita, sinabihan din niya ako minsan na wag daw ako mag-camera. Ayun, bawal daw. Kasi nahuli niya ako nagka-camera sa kanya. Hindi ko napatay kagad. Ayan. Ayan. Nandito na tayo sa bahay. At ang nabili kong na grocery is ito. Mga umser. Ayan, 2 kilo. 2 kilo, tagbe 20 lang. Ayan. Bali, tagsa 10 isang kilo. Ano ba yan? Yung buhok ko. Ito yung tinapay ng asawa ko, ng paborito niya. Ito na naman, as usual, kapag nag-grocery ako, ito ang binibili ko, birel. Masarap to. Ayan, rice. Nag-order yung jasmine rice. Ayan, kaya binili ko. As usual, tea. Bumili ako ng jasmine green tea. Ayan. At yung butter niya. At yung pasta. Kailangan is may spaghetti dito. Magluluto ako spaghetti. Tsaka yung giniling na manok. Ayan, lulutuin ko ito mamaya na yan. Ayan, tignan ninyo. Lagay ko muna sa refrigerator. Ba't matama dito? Yan, mag-design muna ako ng rice. Ayan. Mag-live ako sa Facebook. Ayan. Wala naman akong ginagawa. I-record ko na lang ginagawa ko. Daming tao sa groceryhan. Yan, manood din kayo sa Facebook. Yan, lagyan natin doon sa dito. Magluluto tayo. Ayan, nakasilaw. Yung ilaw. Ayan, nakasilaw yung ilaw. At yan. Di pa nag-aagahan yung anak ko, ha? Mag-alas 4 na.
Ito, isarado natin to. Dahil yan, bagong gising, alas 2. Natulog yan, umaga na, alas 5. Ayan. Pasaway na bata. Hindi na nadala. Magsasayin muna ako. Ayan. Magsasayin muna ako. Dinisin ko itong kalan ko kasi nag-oil. Ayan, magluto tayo ng ginisang manok with patatas. Ganito ang buhay dito. Hirap ng buhay. Kala nyo, porkit nasa ibang bansa kami, mayayaman, kahit na may asawa kaming mga puti dito. Marami rin kayang mahirap ang buhay dito sa kanila. Marami ring homeless. Mga puti, mga homeless, marami. Hindi lang nila pinapakita sa TV. Kaya yan. Pero kapag naglakad-lakad kayo sa labas, makikita nyo maraming mga pulubi. Lalo doon sa Praha, talamak doon. Tsaka maraming doon. Mag-ingat kayo pag pumunta kayo doon sa Praha. Talamak ang nakawan doon. Yung mga snatcher, marami doon. Kala nyo lang sa Maynila lang may snatcher, no? Marami rin sa Praha. Doon sa maraming tao, nagdikit-dikit, marami doon. Minsan naglakad kami doon. Naglagay ako ng coins doon sa pitaka ng bag ko. Yung sa backpack ko sa na lang. Coins lang yun, ha. Nabuksan yung bag ko sa likod. Kasama ko pa asawa ko noon. Sabi ko, binuksan mo yung yung bag ko sa likod. Sabi ko, kasi nung alam ko may coins pa ako roon sa bag ko. Sabi, hindi. Ba't ko nabubuksan? Naglalakad kami noon sa maraming tao doon sa malapit sa Charles Bridge. Ang daming tao doon, dikit-dikit. Sasabayan ka ng mga doon, mga magnanakaw. Tapos yung bag mo nasa likod, doon bubuksan nila na hindi mo halata. Nakuha lang yung coins ko. Hindi naman ako naglagay ng maraming doon yung di papel. Kasi sinabihan na ako ng asawa ko. Sabi ko sa iyo, huwag kang maglagay dyan Sabi niya ganun sa akin. Madaling dukutin kasi kapag magbabayad. Yung mga coins lang naman nilalagay ko doon. Hindi yung malalaking halaga. Yung malalaking halaga talaga nandoon sa pinakailalim. Kaya ingat kayo dyan. Tsaka mag-ingat din kayo sa mga dyan, yung mga palaro-palaro. Yung may yung bang yung balon-balon ng mga bata, yung spray nila sa maraming balon na na-scam na rin ako dyan. Nanood kaming mag-ina noon. Maliit pa yung anak ko kasi gusto niyang manood ng akala ko free ang panonood noon. Sa lang yung kung magkano ang voice na ibibigay mo, okay lang. Di nanood kami. Ang saya-saya kasi ng anak ko nung sabi ko sa anak ko, uwi na tayo. Nilapitan ba naman ako nung yung nag-blow-blow ng mga balon. Sabi niya, give, sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, dumukot ako ng barya. Sabi niya sa akin, 50 euro daw. Ang pagkakaalam ko, kung magkano lang ang kusay, kung kusang ibigay mo. Pag naalam nilang mga foreigners ka doon, is kami kanila. Hindi ako pumayag.
Sabi ko, wala akong pera eh. Sabi ko, ganun. Ito lang ang pera ko. Yung 50 na ano, pera ng taga-check. Yun lang pinakita ko. Sabi ko, wala na talaga akong pera. Pero kung ano pa siya, hindi niya ako tatantanan, tatawag ako ng ano, pulis. O tatawagan ko yung asawa ko. Kasi ano lang naman, nanonood ako, hindi lang naman ako eh. Talagang pipiliin nila yung mga hindi puti. Yung hindi taga rito, yung kayang-kaya nilang ano, lukohin. Eh, sinabihan na ako ng asawa ko na mag-ingat ka dyan. Ay yung mga taga-check, hindi halos ano dyan, gumagala dyan sa Charles Bridge, tsaka sa castle nila. Nasawa na sila eh, mga foreigners lang mga nandyan. Tsaka mga bilihin dyan, mag-ingat din kayo. Marami ang maluloko rin sa mga ano, mga tindero. Tingnan yung mga itsura nila, hindi taga-check. Yung iba ay taga ano pa, mga Muslim ang may-ari. Eh, ingat kayo. Pag alam nilang mata mo'y singkit at yung kulay may brown, talaga triplehin kanila sa ano, sa pagbabayad o sa presyo. Pero kapag may kasama, nakita nilang may kasama kang puti, medyo hinay-hinay sila. Tapos nagsalita pa yung puti na ano, yung salita nila rito, naghihinay-hinay sila. Pero kapag wala kang kasama, yung bang walang mga ano sa'yo, diyan kanila lulukohin. Tsaka mag-ingat din kayo diyan kasi ano eh, yan pati sa Praha, ano, ang daming talamak diyan, yung bibinta ng mga maraming adik diyan. Sabi niya, kung minsan umuupo ako doon sa upuan doon sa ano, sa park nila. Sabi ng asawa ko, huwag kang umupo diyan. Sabi niya, hindi mo alam kung ano nilagay nila diyan. Kasi sabi niya, maraming ano diyan eh, humihit-hit sa gabi. Sabi niya ganun. Kaya makikita mo na lang doon sa parke, kikita mo na lang maraming ano doon eh. Naamoy mo na lang. Amoy adik sila diyan. Ayan, nakikita niyo ang buhay ko araw-araw. Ganito kami rito. Mas masaya pa nga dyan sa Pilipinas kaysa dito eh. Kaya yung mga karamihan na umuwi na ay nagbabakasyon kaya parati ako nagbabakasyon sa Taiwan eh. Hindi sa Pilipinas. Kasi yung sa Pilipinas, yung nanay ko lang nandoon. Yung mga anak ko nakatira sa Taiwan. Kaya mas pipiling ko pang magbakasyon sa Taiwan kaysa sa Pilipinas. Kasi namimiss ko yung mga anak ko eh. Yan. Minsanan ko lang silang makita sa isang taon. Kung minsan, 2 taon, isang beses lang. Or di kaya 2 taon, isang beses lang. Or kung may pera sila, pupunta sila rito. Yan. Ayun, batang yan, nakahiga. Hindi pa nag-aamusal yan. Inuunan niya yung yung paglalaro-laro. Yan, hihimay-himayin ko lang itong patatas kasi mag-gisa ako ng giniling na manok. Nasarapan ng anak ko kahapon eh. Magluluto ulit ako.